Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio mula October 16 to 31, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong magiging reading, depende sa magiging takbo ng reading. Okay? Hindi ko alam kung anong magiging result, kung positive ba o negative. Pero again, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Grabe, nakalimutan ko yung pick up at yung mga ano ko instruction ko sa tagal-tagal ko nung sinasabi. So ano to? Hanged Man, the Star, Six of Ghosts. Ito, sa case na to, kasi ito yung tao na gusto mapag-isa. Para siyang lonely person. Ito kasi pwede rin card ng happiness. So yung dating from lonely naging happy. Bakit? Kasi may presence ng Six of Ghosts dito. Six of Cups. So pwedeng may kinalaman to sa restoration ng something. So restoration ng connection. So sabihin natin may nang ghost sa iba sa inyo, bigla na lang nawala for some reason. Baka mag-reconnect ulit sila sa 2 weeks na to, o pwede ring ex to, baka makipag-ayos o sabihin natin rekindle ng old flame, diba? Ibig sabihin reconciliation sa mag-ex, posible. Ano pa bang pwedeng source of happiness dito? Kasi ano yun probably mga tao sa nakaraan o matagal nang kakilala ng iba sa inyo na maaaring makita nyo o makausap ulit o magpasaya sa inyo for some reason. So sabihin natin gathering o reunion ng mga dating magkakaklase, magkakatrabaho. Posible. O baka ano to? Newfound friend. Newfound friend na pwedeng mag-turn sa relasyon. Pwede. So, depende sa kung anong gusto ng iba sa inyo. Baka friend lang talaga. So, new friendship. Okay? Ay, posible. Kasi ano to kung dito makita literal, edi baka nga makakausap sa text, sa call, depende. Basta ang mahalaga mag-reconnect. Ngayon, pwede rin kasi ano to mga bata. Ito, di ba sa Rider-Waite, mga bata yan. So, pay attention sa mga bata.
o sa inner child. Okay, yun yung meaning nito eh. Pero siyempre, sasama natin to. Ibig sabihin, kung walang friends yung iba sa inyo, magiging masaya kayo sa pamamagitan ng pagpamper sa sarili. So, ibig sabihin, gagawin nyo yung mga bagay-bagay na magpapasaya sa inyo. May chance na ganon. So, sabihin natin mag-shopping, magkakapera para magkabili ng gustong bilhin, makakain ng masarap. Ganon, kung walang friend. Kasi may mga taong walang ganon. Walang friend. O lonely talaga. O kaunti lang friend. Kaya lang di posible na magkita sila. So, ang dating magiging masaya sila alone. Ngayon, kung posible naman yung gathering nga, edi ganon. Reunion? Ano pa ba? Reconnection? Wala nang maisip eh. Excuse me. Ito kasi maraming pwedeng meaning nito eh. Peace, clarity, happiness, healing, rejuvenation, wish, di ba? Kaya nga magandang combination na nauna to. Kasi ito yung card nga ng solitude. Kasi medyo depressive yung energy. O card din siya ng confusion dahil sa presence ng Neptune. Illusion. Pwede nga rin card to ng waiting, di ba? Waiting, sacrifice, suspension. So, buti na lang talaga nauna to. Sabi-sabihin, nangyayari na siya. Nangyayari. Na para bang may pagbabago, di ba? In a good way. So, sa tulong ng ibang tao, sila yung magpapasaya sa iba sa inyo. So, pwede rin mga bata to. Sa bagay, ngayon, di ba? October 16 to 31. Di ba? Halloween ng 31. Kasi may iba. May iba dito sa atin sa Pilipinas na nagse-celebrate ng treats o tricks. Tama ba? Treats or tricks. Yung pag-Halloween nga. So, ibig sabihin, may mga bata na maaaring pumunta sa bahay ninyo para manghingi ng candy, na parang maalala nyo yung sitwasyon nyo dati na kayo yung nanghihingi ng candy tuwing Halloween. So, case to case basis. O, magiging masaya lang kayo kasi nakakita kayo ng mga bata. So, yung iba sa inyo, lalo na kung may edad na ba. So, again, depende kung sino yung pupuntang mga bata sa iba sa inyo. Kung literal na kamag-anak to, o kapitbahay, basta mga bata to, pwede mapunta sa bahay-bahay para manghingi nga ng candy. Candy, chocolate. Anyways, dito na nga tayo. Ito na siguro ang huling deck. O isasama ko pa yung isa. Sige na nga. Pangalawang deck. Sasama ko yung isa pero isang card na lang kukunin ko doon. Para hindi ako magtagal. Long path. So pag sinabi mong long path, malayo. Diba? Long path. Pag ganyan, tapos na partneran mo itong activity kasi itong activity ay card ng hard work. Tapos malayo, hard work. Di matagal pa mangyayari yung ina-expect
na provision ng hard work ng iba sa inyo o outcome. Sabihin natin promotion, mabenta ang product na gagawin o ginawa na ngayong buwan na to. Ganun eh, kasi pag long path, malayo pa yung lalakbayin. Yung malabong mangyari yan agad-agad. Na kailangan ng patience. Siguro sagad na yung 2 years. Okay? Bago mangyari. O baka literal na 2 years from now po OMG. Mangyayari? Kaloka naman. So, alamin natin. Maganda kung clarify natin to. Ano kaya to? Saan yung ano? Ito. Para mabilis. May kodigo to eh. Hindi siya pwede magtagal. Pero marami pa akong gagawin. Na-rate kasi akong gumawa nitong bi-weekly reading natin. Naging busy ako. Ano to? So, hindi ko maintindihan. Dagdagan natin. Ano yun? Business siguro. Baka nga yung ano, sales natataas. Grabe rin naman. Pero tingnan pa natin. Ano yun? Ano kaya to? So, lalaki lang yung tatamaan ng reading na to. Dito sa keeper. Cards natin. Lalaking businessman. Okay? Oh, my work. Inaasahan niya tong big changes sa work. O, takbo ng pera eh. Oh, nagabang siya ng good news eh. No new beginning. Ito, basahin ko na nga lang. Ayaw na eh. Ayaw, luminaw. Tagal man ito. Ayan, good news in earthly matters. Solid beginnings, setting goals, developing a plan, laying the foundations, taking advantage of opportunities, jumping in consistency, excellent prospects. So ito yung big changes na inaabangan nitong lalaki. Kaya lang nga, baliktad siya. So, ibig sabihin, hindi pa talaga panahon. Dahil kulang pa siya sa experience o hard work. Ganun eh. Hindi pa siya siguro confident sa skill niya. Kaya for some reason, kailangan niya maghintay. Patience. Kailangan niya ng patience. Kaya nga long road. O long path to. Kasi mahaba pa yung lalakbayin niya. Na kailangan niya ng matinding effort para mangyari to. O paghihintay. Pero grabe nga kung 2 years pa. So, depende. Case to case basis. Dahil na kung business yan.
Hindi naman magbubulong agad-agad yun. Depende nga. Siguro matagal na yung 2 years. Okay? Pero kasi kung at least 2 years natin, grabe rin. So, sabihin na lang natin matagal na ang 2 years. Okay? Kung i-effortan to, di matagal na ang 2 years. Kung kaya namang pabilisin, di kailangan nga mag-effort. Kailangan na matinding hard work dito para mangyari to. At hindi yun basta-basta. So again, lalaki lang tatamaan nito. Lalaki may trabaho, may business, or godless kung anong edad. Anyways, ito ang huli. Last deck at isang card na lang. Dahil masyado nang matagal to. Wow, ito maganda. Overcoming obstacles. Pero grabe rin. Bakit naman ganun? Nahulog siya sa hagdan. Pero overcoming of obstacles. Paano may correlate dito sa picture? Get back on your feet. Gain strength from difficult situations. So gets ko na. Kaya pala siya ganyan. Kasi nangyari na yan o nangyari na sa past. Nangyayari na o nangyayari na sa past. Na nalugmok siya. Ayan o. Nandun siya sa tuktok na ng ladder. Pero nga may nagawa siyang wrong move. Kaya lumagakpak. Ibang Tagalog. Kaya lumaglag siya sa hagdan. Na bumalik na naman siya sa step 1. OMG. So, ganun yung nangyari dito. Nahulog nga siya na wrong move ba sa kanya mga ginagawa. Back to zero na naman. So, ang dating makakabawi siya kung nangyayari na yan, na lumagakpak na siya sa floor. Okay? Pumalya na siya, ganun, nag-fail yung ginagawa niya. Kung nangyayari na yan, asahan natin na ma-overcome daw yung obstacles Pero mangyayari lang to kung mag-gain daw ng strength para lampasan ng mga pagsubok. Nasa sa inyo pa rin yan, syempre. Kung anong gagawin yung hakbang para makabangon sa pagkakalugmok. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.